Pinangunahan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang pagtataas ng bandila ng Pilipinas sa isla ng Pag-asa na bahagi ng pinag-aagawang teritoryo sa Spratly Islands. Bukod dito, nagsagawa rin ng kalihim ng ocular inspection upang matukoy ang lugar na tatayuan ng mga istruktura sa isla. May ulat si Ria Fernandez. Taas noo sa pag-awit ng pambansang awit ang ating mga sundalo sa pangunguna ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa Pag-asa Island sa Palawan, bahagi ng pinag-aagawang Spratly Islands. Binisita ni Lorenzana ang isla para magsagawa ng ocular inspection. Ito'y kaugnay sa nais ng Pangulo na tayuan ng mga pasilidad ang lugar para mapaunlad ito. Ayon sa kalihim, plano ng pamahalaan na gawing tourism at marine research site ang Pag-asa. Uunahin ang pagtatayo ng beaching ramp, sunod ang pagsasaayos ng runway at iba pa. 1.6 billion pesos ang inilaang pondo para rito. Wala namang babaliing kasunduan ng planong konstruksyon sa lugar, pero inaasahan na ni Lorenzana na magre-react dito ang China, isa sa mga claimant sa mga isla sa West Philippine Sea. Matagal na rin na ginagawa. Nung nagtayo sila rito ng building noon, nag-protest na sila noon. Matagal na nagpo-protesta. Nagpo-protestahan naman tayo. Sagutan na ng protest yan kung anong nagawa. So, ganun lang muna yan. Although we are managing the issues through protest sa dialogue. So, wala naman siguro mga mangyayaring hindi maganda . Sa kasalukuyan, payak at payapa ang pamumuhay sa Pag-asa. Ito lamang linggo ay dumating ang barko ng Philippine Navy dito sa Pag-asa Island. Yan ang BRP Gregorio del Pilar para magbigay ng seguridad sa ating komunidad dito sa Pag-asa Island, isa sa mga munisipalidad ng Palawan. At sa bandang kaliwa niyang BRP Gregorio del Pilar ay makikita naman natin yung puting islang iyon. Yan ang Subi Reef, kung saan nagtayo na ng man-made island, artificial island ang China. At sa paligid nga niyan, makikita nyo rin yung mga foreign fishing vessels na mula pa sa China at Vietnam. Tahimik naman, tsaka nagagawa namin ng maayos ng namin dito. Positibo ang mga residente na malaki ang maitutulong ng proyekto ng gobyerno sa kanilang pamumuhay. Isa po yung magandang ng gobyerno para isa po ma-develop ang Pag-asa na maipakita kung gaano maganda ang mga yamang dagat na nandito. At magkaroon ng oportunidad na magkaroon ng ibang trabaho ang mga nanirahan dito. Sa June 12, Araw ng Kalayaan, si Communications Secretary Martin Andanar naman ang bibisita sa lugar. Ngunit hindi muna makakasama ang Pangulo para maiwasan ang anumang tensyong posibleng ibunga ng kanyang pagpunta. Para sa PTV News, Ria Fernandez, Pag-asa Island. Minaliit lamang ni dating Pangulong Fidel Ramos ang insidente na umano'y panghaharas ng China sa grupo ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nang bumisita ang mga ito sa Pag-asa Island. Ito'y makaraang tangkain ng Chinese military na itaboy umano ang C-130 plane lulan ang kalihim. Ayon sa dating Pangulo, dapat baliwalain na lamang ni Lorenzana ang nasabing insidente dahil sinusubok lamang anya ito ng China. Binigyan din pa ni Ramos na eksperto sa diplomasa ang China, kaya't ito anyang dahilan kung bakit hindi counterpart ni Lorenzana ang nagsasalita, kundi isang junior spokesman upang madali itong maitanggi ng Beijing sa hinaharap.